Ang mahalagang tanong, ano na nga ba ang susunod na process after nyo makapagpasa at mag-biometrics sa VFS? Well, sa video nito, pag-usapan natin yan. Hey everyone! Mga gwapo and gwapa, welcome back to our channel. For today's video, marami po tayong pag-uusapan in regards sa kung ano nga po ang susunod na step pagkatapos nyong magpasa ng requirements at makapag-biometrics sa VFS. At i-discuss na rin po natin kung ano ang mga bagay na kailangan nyo pong ihanda. So after nyo pong makapagpasa ng requirements at makapag-biometrics sa VFS, sasabihan po kayo ng VFS personnel na antayin nyo po ang email ni Migris. Kaya dapat po ang binigay nyong email address is accurate. Okay? Dahil dito po mag-i-email or ko-contact si Migris sa inyo. So ano nga ba ang Migris? Migris is a Lithuanian Migration Information System. So bawat po application natin ng temporary residence ng permit ng papuntang Lithuania is meron po tayong mga naka-assign na unique code. Okay? So si Migris officer din po ang magkakandak at magva-validate kung tayo ba is i-grant nila ng visa papuntang Lithuania. Bear in mind guys na once po magbibigay kayo ng email address sa VFS Center, mas maganda po ang ibigay nyo na is Gmail address. Huwag po yung Yahoo Mail address. Bakit po? Dahil ang Gmail po is mas accurate at automatic po nakakonvert na po yung oras once po na kayo ay may schedule ng interview kay Migris officer. So remember guys that Philippines is ahead of 5 hours in Lithuania. Take note guys na ang pag-i-email po ni Migris ng schedule nyo for interview sa kanila is napakabilis lang po. Usually guys, the day after nyo mag-VFS, meron pong iba na nakaka-receive na agad ng email ng schedule ni Migris for interview. At meron naman din po na the day after or 3 days or 1 week. So depende po yun guys. But based on my personal experience, naka-receive po ko ng email after ko pong VFS process. Kasi nung time na ako po is pauwi na, doon po ako naka-receive agad ng email ni Migris. Okay? So napakabilis lang po, 'di ba? Hindi siya tatagal ng 1 to 2 weeks. So doon po sa email ni Migris, meron pong invitation sila doon na kailangan nyo pong mai-accept. So ganito po yung itsura nito. Need nyo pong i-click yung yes button confirming na ina-accept nyo po ang invitation nila for the interview. So once po na hindi nyo yan kinlik yung yes button, ibig sabihin hindi nyo po ina-accept yung kanilang schedule for interview. Okay? At hindi rin po kayo makakapasok for your interview. So kailangan po ma-click nyo po yung yes button. Okay? So take a close look guys. Ayan. And then, makikita nyo rin po sa email nila kung ano lang pong apps ang kailangan nyong i-download. So, usually po guys, ang kanilang pinapa-download dyan is Microsoft Teams. So, ganito po yun guys. Okay? Nakadepende pa rin naman po guys kay Migris officer kung ano po ang dapat nyong i-download na apps. Okay? Pero based on my experience guys, Microsoft Teams po ang ginamit sa pag-i-interview ni Migris. Paalala lang po guys, wala po dapat ibang apps na gagamitin aside doon sa binigay ni Migris officer. For example, Microsoft Teams po ang kailangan nyong i-download or kung meron na po kayong existing na Microsoft Teams, mas maganda. At hindi na po kayo gagamit ng iba like Zoom meeting or kung ano pa mang mga pang video call guys. Okay? Additional take note din po guys, kung ano po yung isinet sa inyo ni Migris officer na time, date, and schedule nyo guys, yun lang po talaga ang nakaset sa inyo. Bawal nyo po yung bagu-baguhin, okay? Sila lang po ang may authority na magbago niyon, okay? Kasi meron po tayong mga ibang applicant na binibigyan po nila ng chance if ever po na hindi sila for example, if ever yung applicant na yun is hindi nakapag-proceed ng first interview nila, binibigyan po ng second chance ni Migris officer. So sila po uli yung nagsiset ng date kung kailan po kayo nila i-interviewin. Okay? So next po guys, ang kailangan nyo rin pong ihanda is yung
passport nyo guys. So kailangan bago po ang interview nyo guys, dapat i-double check nyo na yung passport nyo, tingnan nyo pong maigi kung okay pa ang condition, at dapat po nasa tabi nyo na yun guys once na malapit na po ang oras ng inyong interview. Hindi yung kung kailan andyan na yung interview tsaka pa kayo kukuha ng passport. So dapat guys, naka-ready na po iyon, katabi nyo na po yung inyong passport. Dahil during interview po guys, yun po yung pinakaunang hahanapin sa inyo ni Migris Officer. So ahead before your interview, so kailangan po makapag-aral na kayo kung ano po yung mga possible na isasagot nyo kay Migris Officer. So kailangan nyo pong paghandaan ng maigi ang interview nyo kay Migris, okay? And of course guys, bago po kayo sumalang sa interview, magdasal po kayo at humingi kayo ng gabay in regards with your interview, okay? If ever naman po na nahihirapan kayong magsalita ng English, ina-allowed naman po ang applicant na magkaroon ng interpreter or translator. At ipapakilala nyo po ito kay Migris Officer at sasabihin nyo po na ito po ang inyong professional interpreter. Okay? So kung meron po kayong mga kaibigan or mga kakilala or kapamilya na sasabihin nyo is pakikiusapan nyo na pwedeng maging interpreter during your interview kay Migris, okay lang yun guys. Pero hindi nyo po siya ipapakilala na this is my mother or this is my sister or brother or friend. Wag ganun guys. Sasabihin nyo lang po na this is my professional interpreter. So yun po guys. Hindi naman po ipinagbabawal na magkaroon ng interpreter during your interview. Okay? And lastly po guys, isa pang mahalagang paghahandaan nyo is dapat po magkaroon kayo ng magandang koneksyon ng internet. Okay? Dahil guys, itong interview na to is matagal mong pinakaaantay. Kaya paghandaan nyo pong maigi ang inyong strong connection ng internet. Okay? At dapat po, stay put lang kayo guys. Mas maganda mag-isa lang kayo sa loob ng kwarto. Wala po silang unnecessary movement na makikita. Dapat ikaw lang po talaga at wala pong magpalakad-lakad or walang maingay na background kapag ikaw is ini-interview na ni Migris Officer. Okay? Dahil syempre isa po iyan sa mga maaaring maka-affect ng ating interview kay Migris. Okay? So yan po yung mga bagay na kailangan nyo pong paghandaan pag kayo po is nag-aabang na ng schedule for interview ni Migris Officer. Abangan nyo po ang mga susunod kong vlog dahil ako po is tapos na pong na-interview ni Migris Officer. At ang status po ng apply ko ngayon is kasalukuyan na lang po ako nag-aantay ng result ng aking TRP. So, manifesting and hoping for the positive result. So stay tuned and I'll be uploading more informative videos. This is Inday Guapa always saying, if you have a dream, there to make it happen. Bye! Thank you all for watching.